Inilinaw na hindi magkakaroon ng peace concert doon sa Israel at Palestine. At live nationwide via satellite, napapanood rin sa pamamagitan ng ating live video streaming sa www.bomboradio.com. Ako ang inyong anchorman, si Bombo Dennis Hamito, at ngayon sa ating mga balita. Dalawang pulis at dalawang militante o miyembro ng militanteng grupo ang sugatan ng bulabugi ng mga realista na miyembro ng grupong Kadamay at iba pang organisasyon ang US Embassy kaninang umaga dyan sa lungsod ng Maynila. Nagdulot pa ng pagsisikip sa mga lansangan ang pag-ukupa ng mga militante sa Rojas Boulevard kaninang umaga. Sinalubong naman ng mga tauhan ng PNP Crowd Dispersal Team mula sa Manila Police District ang nasabing grupo. Dahil sa pagpupumilit ng mga militante, nagkainitan sila at ginamitan pa ng fire truck at pambomba ng tubig ang naturang grupo upang ito ay maitaboy. Sinasabing ang naturang grupo ay nagpumilit kang makalapit sa tanggapan ng US Embassy, kaya naman ay may mga nasaktan sa magkabilang panig. At kaugnay ho nito mga kaibigan, mamayang hapon lilipat daw ang nasabing mga grupo patungo naman sa People Power Monument doon sa kahabaan ng EDSA para ipagpatuloy ang iba pang kilos protesta. Samantala, ang Malacanang tiniyak na walang balak ang Duterte administration na isunod kay Senator Leila de Lima ang iba pang kritiko basta wala raw paglabag sa batas. May report si Bombo Raymond Tinasa. Tiniyak ng Malacanang na walang dapat ikabahala ang iba pang kritiko ng Duterte administration matapos maaresto at makulong na si Senador Leila de Lima. May tayo na bahala umano ang ibang kritiko dahil baka sila na ang isusunod na balikan bilang ganti sa pagbatikos sa Pangulong Rodrigo Duterte. Umaalma din ang Liberal Party na isang political persecution at harassment ang kasong sinampa laban kay Senador de Lima. Sinabi ng umaga ni Presidential Spokesman Ernesto Abella, malaya ang mga kritiko na magsalita laban sa administrasyon at hindi sila gagalawin basta walang gagawing paglabag sa batas. Kasabay ito, muling binigyan din ni Abella na hindi political prisoner si De Lima, kundi isang taong nagkasala at naharap sa kasong kriminal. Natong bagay na bayag ni Undersecretary Abella. Of course not. As you know, everything has been allowed. If in case of dissent, katulad ng everybody is allowed. Yung, di ba, yung mga protest against the Marcos burial, even yung mga protesta ng kaliwa, they're all allowed. As long as they do not go beyond tawag nito, yung they do not break a cease and order, stuff like that. They do not interfere with traffic, stuff like that. Pero they have been allowed. No such thing as dissenters being silent. Ano po ito parang I think what's happening is they confuse what has some circumstances in the past with circumstances in the present. President Duterte, in fact, the President did not allow for dissent. I mean, look at his cabinet. It's from left to right, from top to bottom. Ang bahagi na bayag ni spokesperson Abella. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo. Iba't ibang grupo naman mga kaibigan ang bumida ngayong araw sa paggunita ng EDSA People Power Revolution. 31 taon na ang nakakalipas. Kabilang sa mga nag-ingay ang ilang grupo ng anti-Marcos protester na tumungo pa sa People Power Monument. Iginigit pa rin ang tinaguriang Black Marcos na dapat hukayin ang labi ng dating presidente doon sa libingan ng mga bayani. Matapos ang mapayapang kilos protesta ay nagtungo rin ang mga ito sa Taguig City malapit sa libingan ng mga bayani upang ipagpatuloy ang kanilang demonstrasyon. Ang cultural artist na si Jess Santiago ay umeksena naman sa simpleng programa sa pamamagitan ng awiting Nag-People Power 1, People Power 2 pero hindi pa rin tayo nagbabago. Ilang miyembro din mga kaibigan ng gabinete ng Pangulong Rodrigo Duterte ang inimbitahan para makibahagi pero wala namang sumipot sa mga ito. Ilang rallyista rin ang sinamantala ang pagkakataon sa bahagi naman ng EDSA Shrine para ipanawagan
ang pagbabalik daw ng usapang pangkapayapaan sa CPP, NPA, NDF at pagpapalaya sa mga political prisoners. Mamayang hapon, inaasahang iba pang sektor mula sa mga militanteng grupo ang magtutungo rin sa People Power Monument. Kaya naman, sangkaterbang pulis ang nakadeploy ngayon dyan sa paligid ng dalawang makasaysayang lugar. Ang Bayan Muna President na si dating Congressman Nery Colmenares ay nagbalik tanaw naman sa naging masamang epekto raw ng martial law. Naniniwala si Colmenares na isa rin sa biktima ng martial law na walang silbi ang hirit na mag-move on ng mga nakalipas na ang naturang mga pangyayari at tumutok na sa mga kasalukuyang sitwasyon. At kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni dating Congressman Nery Colmenares, kasalukuyang Bayan Muna President. Well, ang sama ng karanasan natin sa martial law, ako student Catholic Action, ako noon chairman ako ng Visayas Student Catholic Action. Ang demand lang naman namin noon kay Marcos, ibalik ang Student Council at Student Papers. Ako, kinulong ako, 18 anyos ako. Tinorture ako ng malos 1 linggo. Wala naman akong pinatay, wala naman akong sinaktan, kalimple naman yung issue ko. Ganun ka cruel ang martial law. So, ngayon, sinasabi nilang move on. Walang move on pag walang justice. Ang dali lang naman sabihin ng rapist sa rape victim, move on na tayo. Sabihin naman ng rape victim, teka muna, hindi pwedeng mag-move on dito kasi ang mga Marcoses hindi nila inaamin na may nangyaring human rights violations at corruption ng panahon ng martial law. Ang labas namin noon, sinungaling. Dapat naman may konti namang admission. Paano ka naman magpatawad ng isang taong hindi na umaamin ng kasalanan? Mm-hmm. Mga kaibigan, tinighuyan ni Bayan Muna President Nery Colmenares. Naghatid yan sa atin sa oras na 8 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Bombo Police Reports! Bombo Police Reports! Lipat muna tayo doon sa lalawigan ng Aklan, mga kaibigan, dahil may 2 sospek sa pagnanakaw nakatakas habang ito ay nakaposas. Paano kaya nangyari? May report ang Bombo Radio Kalibo. Patuloy na tinutugis ng mga pulis ang 2 sospek sa pagnanakaw na nakatakas sa mga otoridad habang papalabas sa Aklan Provincial Hospital matapos na isailalim sa medical test. Kumaripas ng takbo ang mga sospek habang nakaposas, nagkinilalang sina Nino de la Rosa, 20 anyos at Randy Polhencio, 18 anyos, parehong residente ng Purok 13 Lacerna Street, Kalibo, Aklan. Inaresto ang 2 dahil sa pagnanakaw sa pamamahay ng isang police officer sa Barangay Estancia, Kalibo. Sinasabing pabalik na sana ng Kalibo PNP Station ang mga sospek kasamang 3 pulis nang bigla na lamang tumakbo ang mga ito papalabas ng ospital. Kaagad namang hinabol ng mga pulis ang 2 subalit hindi na ito naabutan. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang isinasagawang pursuit operation ng Kalibo PNP sa nasabing mga sospek. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radyo Kalibo, Bombo Michael Alano nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa ibang balita muna tayo, mga kaibigan, itong si Senator Leila de Lima raw ay hindi maitatawag na hindi maituturing na political prisoner at may panayam ang Bombo Radio Coronadal. Hindi umano matatawag na political prisoner si Senator Leila de Lima matapos itong maaresto kahapon dahil sa umano'y involvement nito sa illegal na droga, lalo na sa drug proliferation sa New Bilibid Prison o NBP. Ito ang pananaw ni RTC Branch 24 Judge Lorenzo Balo sa panayam ng Bombo Radio Coronadal, kung saan binigyang diin ito na walang basihan na pamumulitika ang nasa likod ng kanyang pagkakaaresto at masyado pang maaga upang sabihin na siya ay isang political prisoner. Dagdag pa nito na sa serye ng mga investigasyon sa mga kasong kinakaharap ng senadora, tiwala pa rin itong walang dapat ikabahala dahil sa huli, mangingibabaw pa rin ang rule of law sa bansa. Claim naman ni Leila de Lima is ako na ang first na political prisoner. Ang sino sa isa ka political prisoner na ginapolitika lang siya. So we have yet to find for ourselves, no? Kung tuod is man na siya ang political prisoner, pero it will take time. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Maylin Oro para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! At kaugnay pa rin ho niyan, mga kaibigan, itong si kaso daw ni Senator de Lima pwede raw maihalin tulad sa nangyari kay Senator Juan Ponce Enrile ayon sa isang political analyst. May panayam ang Bombo Radio Naga.
Posibleng maulit kay Senator Laila de Lima ang kinahinatnan ng kasong kinakaharap ni Senator Juana Ponce Enrile. Ito ang binigyan din ng isang political analyst na si Professor Ken Jimenez sa naging panayam ng Bombo Radyo Naga. Kung ang pagbabasehan lamang aniya ay ang mga testimonial evidence sa laban kay de Lima, may pag-asang makalabas ito sa kulungan tulad umano kay Senator Juan Ponce Enrile, liban sa kanyang edad na naging daan para makalabas siya pansamantala sa kulungan, nabigyan din ng abogado ng senador na walang matibay na ebidensya na makakapagturo sa opisyal sa kasong plunder. Magugunita nag-ugat ang pagkakadawit ni Senator de Lima sa illegal na droga makarang idiin ng mga high-profile inmates mula Bilibid Prison na naging batayan ng Department of Justice sa pagsampa ng kaso sa paglabag sa RA 9165, partikular na sa drug trading. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Naga, ito si Bombo Christine Atole para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Naman sa Iloilo mga kaibigan, yung number 1 PDEA 6 target dun sa nasabing probinsya ay arestado sa buy-bust operation. Panoorin at pakinggan ang report ng Bombo Radio Iloilo. Umaabot sa 3 hanggang 5 milyong pisong halaga nang narecover na 1 kilong shabu sa number 1 target ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 6 sa probinsya ng Iloilo. Ang arestado ay si Ramon Platon ng Intaluan, Putotan, Iloilo at dating punong barangay. Ayon kay PDEA 6 Deputy Regional Director Levi Ortiz, inihagis pa ang bag na kinalalagyan ng 1 kilong shabu sa kapitbahay nito. Ngunit hindi naman ito ginalaw ng may-ari ng bahay dahil sa takot at nagboluntaryong ipa-search ang bahay. Bukod sa 1 kilong shabu, narecover rin sa bahay ni Platon ang karagdagang 3 sachet ng suspected shabu, drug paraphernalias, mga bala ng M16 Armalite at 45 caliber at isa pang bag na wala ng laman na pinaniniwala ang nilagyan rin ng shabu ngunit na-dispose na. Kinumpirma rin ni Ortiz na si Platon ay miyembro rin ng Ilonggo Group na involved sa mga kidnapping activities. Ang naturang operasyon laban sa number 1 target sa probinsya ng Iloilo ay isinagawa ng pinagsanib na puwersa ng PDEA 6, Philippine Army at Putotan Municipal Police Station. Yan ang ulat mula sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jan Felco Talento para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Isyung droga pa rin mga kaibigan, yung dating alkalde ng lungsod ng Cebu ay muling pinabulaanan yung pagsasabit ng kanyang pangalan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa isyu ng illegal drug trade. May report ang Bombo Radio Cebu. Tinawanan lang ni dating Cebu City Mayor Michael Rama ang muling pagdawit ni Presidente Rodrigo Duterte sa kanyang pangalan na nasangkot sa illegal drug trade. Sinabi ni Rama na alam na ng mga Cebuano kung sino ang tunay na drug protector nitong lungsod. Ayon pa dito na alam niya sa kanyang sarili at sa mga taong sumusuporta sa kanya na hindi siya kailanman nasasangkot sa illegal na gawain, kaya pinapasa Diyos na lang niya ang nasabing issue. Kaugnay nito ay humingi na lang ang dating mayor ng pagdarasal sa kanyang mga supporters patungkol sa muling pagkabuhay ng kontrobersiya. Samantala ay itinakda naman ng isang press conference upang dito sinasabing mailabas ni Rama ang kanyang official statement tungkol sa nasabing issue. Nabatid na nalaman na lang ng dating alkalde ang muling pagdawit ng presidente sa kanyang pangalan na sa pamamagitan ng kanyang pamilya at mga supporters. Ilan mo, kapag may ako appropriately saka either press call or I will make an official statement. Ilan balik-balik ko ng sa pagkakaroon kaya pumalagi mo ng istorya. Ako lang ihangyo sa tanan nga ako lang mo, mas kailan mo na ako, mas iba mo kinag-introductor din sa Siyudad Subo. Yan ang pahayag ni former Cebu City Mayor Michael Rama. Mula dito sa himpilan ng Bombo Radio Cebu para sa Bombo Network News, Bombo Suzette Raffles para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Pinaliit na lamang ng Palasyo Malacanang ang patuloy na babala ni Senator Antonio Trillanes IV laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Magugunitang inihayag ni Trillanes na hindi siya titigil sa pagbubulgar at tiyak niyang malalantad ang totoong kulay ni Duterte sa pagdinig ng Senado hinggil sa mga revelasyon ni dating SPO3 Arthur Las Cañas. Si Las Cañas mga kaibigan ay una na ngang bumaligtad sa dati nitong testimonya at kinumpirma na ang Davao Death Squad na ginagamit umano ni Pangulong Duterte nang ito ay alkalde pa lamang ay ginagamit nga sa pagtumba ng mga kriminal at kalaban nito doon sa nasabing
lungsod. Sinabi pa ni Presidential Spokesman Ernesto Abella na rehash o lumang kwento na ang sinasabi ni Las Cañas na matagal na raw nasagot at nabigyang linaw. Ayon pa kay Abella, hindi nila alam kung ano ang tinutukoy nitong si Trillanes na dapat pang ilantad kaugnay ng Pangulong Duterte at iba pang mga nakapaloob na isyong ipinupukol dito. Una nang sinabi ng Pangulo na ang kanyang utos sa mga pulis at militar ay arestuhin ang mga kriminal, pero kung ito ay manlalaban ay malalagay sa panganib ang kanilang buhay, saka na lamang umano patayin ang mga kriminal. Oras natin, 16 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Bombo International News! International News! Bombo International News! Ang South Korea nanawagan sa North Korea na aminin na yung pagpatay sa kapatid ng kanilang leader. Mga bagong istruktura naman ay tinatayo ng China doon sa West Philippine Sea. Hindi raw hamon sa Trump administration ayon sa mga eksperto. Iyan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Lizelle Galan. Naniniwala ang mga eksperto na bahagi ng pattern para sa militarisasyon ang patuloy na pagpapatayo ng China ng mga istruktura sa pinagagawang teritoryo sa South China Sea o West Philippine Sea. Ayon sa Asia Maritime Transparency Initiative, sinimula ng konstruksyon ng higit 20 istruktura sa Fiery Cross, Subi at Mischief Reefs bago pa man ang November presidential election sa Amerika. Patunay daw ito na walang kinalaman sa pangyayari sa politika sa Washington ang hakbang ng China. Sa halip, bahagi raw ito ng pagnanais na gawing militarized zone ang disputed islands. Batay kasi sa US intelligence, ang mga bagong istruktura na ginawa ng Beijing ay maaring imbakan ng surface-to-air missiles taliwas sa iginigiit ng China na wala itong balak sa militarisasyon sa West Philippine Sea. Sa kabilang dako, nanawagan ng South Korea sa karatig na North Korea na aminin na lamang ang responsibilidad sa pagpatay sa kapatid ni North Korean leader Kim Jong-un na si Kim Jong-nam sa airport sa Malaysia. Ayon kay South Korean Unification Ministry spokesman Jong Joon-hee, sa halip na sisihin ang Malaysia, aminin na lang ng Pyongyang ang ginawa at makipagtulungan sa investigasyon. Lalo lang daw kasi sasama ang imahe ng komunistang bansa kapag patuloy sa pag-deny. Una nang sinabi ng Malaysian Police na pinatay si Nam sa pamamagitan ng itinuturing na pinaka-toxic na chemical na VX nerve agent. Ayon sa South Korea, hindi naman lingid sa kaalaman ng mundo na mayroong stockpile ng chemical weapons ang North Korea. Bagamat isa sa itinuturing na suspect ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng North Korean Embassy sa Kuala Lumpur, todo tanggi ang Pyongyang na may kinalaman ito sa pagkamatay ni Nam. Hindi raw mapagkakatiwalaan ang investigasyon ng Malaysia at nakikipagsabuatan sa South Korea. Bombo Lizelle Galan, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News! Bombo Sports News! Muli na namang nakatikim ng talo ang nangungulelat na Los Angeles Lakers ngayong NBA season nang hindi umubra sa Oklahoma City Thunder sa score na 93-101. 110. Ito na ang ika-4 na pong talo na nalasap ng Lakers. Sa ibang laro naman mga kaibigan, nasilat ng Toronto Raptors ang Boston Celtics sa score na 107-97. Hindi rin naman umubra ang Memphis Grizzlies sa Indiana Pacers sa score na 92-102. Ang Chicago Bulls ay mistula namang dumaan sa butas ng karayom dahil sa nangailangan pa sila ng overtime game bago tuluyang idispatcha ang Phoenix Suns sa score na 128-121. Samantala, patuloy pa rin ang pamamayagpag ng Miami Heat. Makaraan ang panibago na naman nilang panalo matapos na ma-upset ang Atlanta Hawks sa score na 108-90. Ito na ang ika-15 panalo ng Heat mula ng huli nilang 17 games. Dahil dito, nasa 26 wins na ang kanilang record na may 32 losses at para yan sa NBA season ngayon. Umiinit naman ang husto ang opensa ng Heat na nagtala ng 17 na 3-pointers at nanguna sa opensiba mga kaibigan ng Heat itong si Tyler Johnson na nagtapos sa 23 points. Sa dagdag pa nating balitang pampalakasan mga kaibigan, 4 na Pinoy boxers ang sasabak daw sa championship bout bukas. Ngayong araw yung kanilang weigh-in. Alamin natin ang detalye sa report ng Bombo Radio Jansan.
hindi na paawat pa ang apat na Jensen boxer sa kanang title fight bukas ng hapon. Itong laban ng Pinoy Chui, Rise of the Champion. Nasa main event ang tune up fight ni World Champion Randy Petalcorin laban kay Mark Anthony Florida ng Bukidnon. Co-main event din ang walang talo na si Jed Bonilla at ang Cebuano boxer na si Raul Yu. Paglabanan na nila ang bakanting WBF World Youth Super Flyweight Belt. Title fight din ang gagawin ni Ben Manangkil laban kay Ben Puras para sa WBF International Bantamweight Championship. Habang pag-agawan ni Lolito Sonsona at Renren Tesorio ang bakanting WBF Asia Super Flyweight Belt at makikita din si Eden Sonsona na lalaban sa bakanting WBF Inter Super Featherweight Belt laban kay Giovanni Ruta. Tampok din ang 10 pang amateur boxer mula sa iba't ibang panig ng bansa. Gagawin ang weekend ngayong hapon sa Sydney Hotel. Ang laban ng Pinoy Chui Rise of the Champion, parte ng Kalilangan 2017. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio General Santos, Bombo Boy Galano para sa Pamasa Radio na Pilipinas Mas Radio, Bombo! Nagkatidhuyan sa atin sa oras na 22 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Bombo Showbiz Balita! Bombo Showbiz Balita! Showbiz Balita! British rock band na Coldplay nilinaw na hindi magkakaroon ng peace concert dun sa Israel at Palestine. Pinoy designer naman na si Francis Libiran, itinakda na raw ang kasal sa American executive boyfriend sa susunod na buwan. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Hermina Garcia. All set na sa ikatlong linggo ng buwan ng Marso ang pag-iisang dibdib ng Pinoy fashion designer na si Francis Libiran sa kanyang non-showbiz partner na si Christian Mark Jacobs. Sa isang panayam ay inamin ni Francis na answered prayer daw ang pagdating ng American executive boyfriend sa kanyang buhay matapos daw siyang magdasal sa ilang simbahan sa Europa. Kwento nito na 15 minutes daw siyang nagdadasal sa bawat simbahan o chapel na kanyang mapupuntahan sa Europe para hilingin sa Diyos na biyayaan siya ng kanyang makakatuwang sa kanyang buhay. Naging engaged couple si Francis at Christian noong November 2015 na unang nagkakilala sa Paris, France noong 2014. Sa Hollywood, maring itinangkin ng British rock band na The Coldplay ang espekulasyon na kumakalat na di umano na nakatakda silang mag-concert sa Israel at Palestine. Sa pamamagitan ng Twitter ay nilinaw ng frontman ng banda na si Chris Martin na pumasyal lang sila sa naturang bansa para lamang sa kanilang enlightening trip upang ma-explore ang lugar. Sad pa ng dating mister ng Hollywood actress na si Gwyneth Paltrow na mali daw ang kumakalat ng mga balita na sila ay magkakaroon ng peace concert sa naturang bansa. Samantala sa darating na buwan ng Abril ngayong taon itinakda ang first ever concert ng Grammy-winning band sa bansa na bahagi ng Asian leg ng kanilang A Head Full of Dreams tour sa buong mundo. Para sa Bombo Network News, Bombo Hermina Garcia, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! At yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Ika-25 ng Pebrero 2017, ika-31 anibersaryo naman ng EDSA People Power Revolution. Balikan ko muna ang ating mga headlines. Ang Malacanang tiniyak na walang balak na isunod kay Senator Leila de Lima ang iba pang kritiko ng administrasyon basta wala raw mga paglabag sa batas. Pinuno ng Commission on Human Rights, panibagong bisita ngayon ni Senator Leila de Lima doon sa kanyang piitan. Iba't ibang militanteng grupo umiksena sa EDSA People Power Anniversary. Dating alkalde ng lungsod ng Cebu, pinabulaanan ng muling pagsabit ng kanyang pangalan dito sa tinukoy nga ni Pangulong Rodrigo Duterte sa issue ng illegal drug trade. At sa ating balita sa labas ng bansa, South Korea nanawagan sa North Korea na aminin na ang pagpatay sa kapatid ng kanilang leader. Mga bagong istruktura na itinatayo ng China sa West Philippine Sea, hindi naman daw hamon sa Trump administration ayon sa mga eksperto. Sa ating balitang pampalakasan, Miami Heat nagtala muli ng panalo ng ma-upset ang Atlanta Hawks, Los Angeles Lakers inilampaso ng Thunder. At sa ating showbiz balita, British rock band na Coldplay nilinaw na hindi magkakaroon ng peace concert sa Israel at Palestine. Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaari po kayo maglagon sa www.bomboradio.com. Matutukan ang mga exclusive reports ng Bombo Radio Philippines. At live nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center, Makati. Ako ang inyong anchorman, si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radio ng Pilipinas. Basta Radio,
Bombo! At sumain nyo ang kalipunan ng may init at pangunahing mga balita sa Bongo Network News. Hatid sa inyo ng pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa! Paradyo!